Sa nakaraan, malaki ang problema ngayon ng ama ng ating bida, iyon ay dahil bukod sa wala na silang pera ay nagkaroon pa sila ng bagong teritoryo, na hindi ngayon alam ni Walter kung paano babayaran ang mga tauhan nito at paano itataguyod ang isa pang teritoryo. Kaya ang nakikita na lang nilang paraan ay ang mga runestone ng ating bida, kaya ang kanilang mga mata ay nagniningning na nakatingin sa ating bida, kaya lang sabi ni Ghislaine wala na raw ang lahat ng runestone. Kaya ang tuwa nila para kay Ghislaine ay napalitan na naman ng puot, na sa mga sandaling ito ay gusto nilang sakalin ang ating bida. Pagpapatuloy, agad na nagtanong ang ingat yaman ng kanilang kaharian, anong sabi mo? Paanong wala na ang mga runestone? Tanong nito, sabi naman ng ating bida, hindi ba ninyo alam? Ginamit ko na lahat ng mga iyon, boom. Sabi ni Ghislaine na may sounds effects at action pa ng pagsabog. Hindi ito naintindihan ng iba, pero si Albert na mabilis mag-isip, at sa actions ng ating bida, nagkaroon ito ng hinala sa kung anong ibig iparating ng ating bida. Pinatahimik niya ang iba, at nagsabi, huwag mong sabihin sa akin na ang patibong na apoy na sumabog na iyo ay mula sa runestone. Ginamit mo lahat ng runestone doon. Tanong ni Albert na nanginginig-nginig pa ang boses nito na hindi niya matanggap ang katotohanan patungkol sa runestone. Ang magical fire na ginamit ng ating bida ay hindi basta-basta. Marami sa per diem ang namangha sa bagay na iyon, na hindi nila alam kung saan at paano talaga napalabas iyon ng ating bida, pero ngayon malinaw na sa kanilang lahat kung ano ang pagsabog na iyon. Nabaliw-baliw ang mga tao sa loob ng silid, dahil talagang nakakamangha ang araw ang ginawa ng ating bida sa apoy na iyon, at talagang walang ganon sa kasaysayan ng mundo nila ang gumawa ng ganoong uri ng patibong sa digmaan, kaya lang ang ubusin ang lahat ng runestone sa isang digmaan lang ay hindi nila matanggap. Dahil ang dami ng runestone na iyon ay kayang buhayin ang buong per diem sa loob ng 10 taon, at kung magiging matipid pa sila ay kayang-kaya nilang mabuhay ng 20 taon. Kahit si Walter na ama ng ating bida na sanay na sa mga kakaibang takbo ng pag-iisip ni Ghislaine ay talagang hindi rin makapaniwala ngayon, at halos mamatla ito sa kanyang narinig sa sinabi ng ating bida. Sabi naman ni Homer, grabe ka naman, lahat ng iyon ginamit mo lang sa isang patibong. Kung nagtira ka sana kahit kalahati man lang, o kaya binigay natin sa angkan ng Rayfold o Desmond, tiyak na magmamadali silang pumunta rito para tulungan tayo, sabi ni Homer. Nagpantig naman ang tenga ng ating bida, sabi nito, ang angkan ng Desmond ang totoong may dahilan ng digmaang ito, sabi ni Ghislaine, na agad na ikinagulat nilang lahat. Mas nagulat sila sa sinabing ito ng ating bida kaysa sa sinabi niyang wala na ang lahat ng runestone. Sabi pa ni Ghislaine, paanong ang isang mahirap na teritoryo ng D-Gold ay kakayaning gumastos ng ganong kalaking hukbo? Ang angkan ng Desmond ang nagbigay ng suporta kay Count Thomas. Napalitan na ang usapan patungkol sa runestone, at ngayon ay nagtataka sila bakit ang isang malaking bansa ay tinarget ang tulad ng per diem, at dito sinabi ng ating bida na maaaring dahil sa runestone. Kaya lang ang katotohanang alam ng ating bida ay iba. Hindi talaga si Count Harold Desmond ang may pakanan ng lahat, kundi si Duke Delphine, ito ang talagang gustong mawasak ang kaharian ng per diem, kaya lang hindi na ito binanggit pa ng ating bida, para hindi magduda sa kanya ang mga kasamahan nito ngayon. Kinilabutan ngayon ang ama ng ating bida sa kanyang nalaman, kaya agad itong nagtanong sa kanyang anak na nanginginig-nginig pa ang boses nito, totoo ba? Talagang si Desmond ang may pakanan ng pagsugod sa atin ng angkan ng D-Gold. Tanong nito, agad na inutusan ni Ghislaine si Gillian na dalhin sa kanya ang mga bihag, at dito ay nilabas ng ating bida ang 3 knight na nanahuli nito. Ito ang mga knight na pumasok sa kaharian ng per diem ng 10 oras ng gabi para patayin si Walter, kaya lang nabasa ng ating bida ang kanilang galaw. Ang mga ito ay mga tauhan ni Harold Desmond, tanungin ninyo sila ng kahit ano, sabi ng ating bida, nakagapos ang mga ito, ng isang uri posos na may mana. At ang itsura ng mga knight ay talagang hinang-hina mula sa bagbog sa ating bida, sapat para hindi makatakas ang mga ito at makapagsalita pa. Agad na nagtanong ang ama ng ating bida, sino kayo? Tanong nito na nagpapanggap na galit, sumagot ang isa sa mga knight na ang labi ay tuyong-tuyo na, kami po ay ang mga knights ni Count Harold Desmond, sabi nito. Dahil doon, unti-unti nang nagagalit itong ama ng ating bida, nagtanong pa itong uli, ipaliwanag ninyo sa amin bakit ninyo kami inatake. Tanong nito,
Hindi alam ng mga knight ang pinaka-punot dulo kung bakit gustong wasakin ni Harold Desmond ang per diem, kaya sinabi lang ng mga ito ang bagay na nalalaman nila. At iyon ay dahil sa runestone, hindi pa ito alam ng karamihan, kaya raw gusto ni Harold na mauna sila na makuha ito sa per diem. Matapos ng interrogation sa mga bihag, natahimik sila Walter at ang mga kasama nito, at kahit nanalo sila sa digmaan, hindi maaalis ngayon sa kanilang mukha ang matinding bigat at takot. Iyon ay dahil ang kalabanin ang isang malaking bansa tulad ni Harold Desmond ay talagang nakakatakot raw. Binasag ng ating bida ang katahimikan ng mga tao sa loob, sabi nito, simula ngayon kahit anong mangyari kailangan nating dumistansya kay Desmond, hindi natin kaya silang labanan, at alam ng lahat ngayon ay ang umatake sa atin ay ang angkan ng Digol, at iyon ang palalabasin natin para makaiwas sa kanila. Ang kaharian ng Desmond ay talagang napakalakas. At ang katapat nito ay ang angkan ng Rayfold, kaya lang putol na ang relasyon ng per diem at Rayfold kaya kailangan ng per diem gawin ang lahat ng paraan para mag-survive. Sabi pa nito na hindi sapat ang runestone para humingi ng tulong sa Desmond o Rayfold, dahil sa oras na gawin nila iyon hindi titigil ang mga ito sa unang bigay lamang kundi magpapaulit-ulit ang paghingi nila ng mga runestone hanggang maubos ang nasa per diem, kaya kailangang protektahan ng per diem ang lahat ng sa kanila. Hindi naman tumutol ang mga tao sa loob, dahil talagang tama ang lahat ng mga sinabi ng ating bida, kaya tumanggo lamang ang mga ito. Malungkot si Walter na hindi kaagad nakuha ang mga runestone sa ating bida, pero dahil sa mga nakikita at narinig niya ngayon sa paraan ng pag-iisip at mga plano nito ngayon ay hindi niya maiwasang matuwa, dahil talagang ibang-iba na raw ang kanyang anak ngayon, dahil pinapahalagahan na nito ang kanyang pamilya at nasa sakupan. Marami na natutuwa sa ating bida, hindi lamang si Walter at si Randolph kundi ganun na rin ang iba, kaya lang si Homer kahit natutuwa ito ay nakakaramdam ito ng takot kay Ghislaine, dahil sa nakamit nitong tagumpay sa digmaan, at nagawa pa nitong malaman kung sino ang tunay na kalaban, masyado na raw tumaas ang tingin ng mga tao sa kanila, wala na raw sa kanila ngayon ang may kayang pigilan ng ating bida sa mga gusto nitong gawin, dahil kinakabahan si Homer na baka raw ay bumalik ito sa dati niyang pag-uugali at maging delikado ang kanilang buhay kapag patuloy lang silang makikinig sa ating bida. Dahil doon, gustong malaman ni Homer kung anong dahilan ng pagbabago ng ating bida, paano ito biglang naging malakas, at saan ito nakukuha ang mga kakaibang kaalaman nito lalo pagdating sa mga digmaan at pamamalakad ng isang kaharian. Dahil tahimik pa rin sa loob ng silid, biglang sumigaw si Ghislaine, na agad namang ikinagulat ng mga tao sa loob na parang kumala sa kanila ang kanilang mga kaluluwa. Sabi ng ating bida, magpadala uli kayo ng mensahero kay Count Lodges, ngayong ang kalaban natin ay si Harold Desmond hindi magiging madali ang laban na ito. Kaya nang marinig uli nila kung sino ang pinakakalaban ay talagang natakot na naman ang mga ito, pero hindi nila makita sa mukha ng ating bida ang takot. Patuloy nagsalita si Ghislaine at nagsabi na maaaring hindi lamang ang angkan ng Desmond ang malakas na makakalaban nila sa hinaharap, kaya kailangan nila ng mga kakampi sa labang ito. Kaya sumangayon naman itong si Walter, at magpapadala raw kaagad ito ng mensahe kay Count Lodges para humingi ng tulong roon, gayong ito ay talagang matalik na kaibigan ni Walter, at kapatid ng asawa niya na ina ng ating bida, kaya maasahan nila ang angkan ng Lodges. Bago tuluyang matapos ang usapan, nagtanong ang ama ng ating bida sa kung anong plano nito sa teritoryo ng Digol. Sabi naman ni Ghislaine, wala pa itong plano sa ngayon, maglalagay lamang raw muna siya ng mamahala roon para mapanatili ang Digol. Kaya gamaan ang puso ni Walter na walang ibang kagimbal-gimbal na balak na naman ang kanyang anak. Kaya tinanong na nito ang kanyang anak sa pangalawang reward na gusto nitong makuha bilang gantimpala sa nagawa nito sa kanilang angkan, bukod sa mga ginto na kanyang nakuha mula sa kanyang ama. Tumingin si Ghislaine sa kanyang ama, at ngumiti ng napakaganda, at sumagot, gusto kong makuha bilang gantimpala ang kalahati ng buong teritoryo ng Digol. Dahil sa sinabi ng ating bida, napanganga sa gulat itong si Walter at ang mga kasamahan nila sa loob ng silid, talagang hindi na natapos sa katusuhan itong ating bida. Ganon na lamang ang gulat ng ama ng ating bida dahil hindi normal ang hinihingi nitong lupa, dahil ang sabihin kalahati ng buong lupain ng isang teritoryo ay halos kontrolado mo na ang buong nasa sakupan nito. At hindi lamang iyon, dahil naglabas pa ng mapa ang ating bida, at tinuro ang mga lupain na gusto niya,
talagang siya ang masusunod at hindi ang kanyang ama kung anong lupa ang ibibigay sa kanya, dahil doon, natungangan na lamang talaga ang mga tao rito sa silid sa mga hakbang at mga nais ng ating bida, walang katulad daw talaga si Ghislaine. Alam ng ama ni Ghislaine na may mga dahilan kung bakit ito ang napiling lupain ng kanyang anak, kaya nagtanong itong si Walter kung bakit ang mga teritoryo malapit sa north at south ng Digold ang gusto nito, dahil ang mga lugar na iyon ay ang frontline ng kaharian ng Digold. Ang mga lugar rin na iyon ay ang mga lugar na malapit sa angkan ng Rayfold, kaya sabi ni Ghislaine sa kanyang ama, kapag sumugod ang Rayfold sa kanila, magagawa niyang madepensahan ang nasabing lugar, at magagawa rin niyang makaatake kaagad sa Rayfold. Agad namang nagtaka itong si Walter sa kanyang anak kung bakit biglang binanggit ang angkan ng Rayfold. Sabi naman ni Ghislaine na ang Rayfold ay hindi nagkakaiba sa angkan ng Desmond, sa oras na kumalat na raw ng gusto ang patungkol sa runestone, tiyak raw niya na sasalakay ito. Talagang ang mga susunod na hakbang ng ating bida ay talagang mga preparasyon sa mga susunod na magaganap upang magawa nitong maisa-isang pabagsakin ang mga kalaban na matagal na niyang gustong wasakin. Sabi pa ng ating bida, hindi lamang ang Rayfold, kundi kailangan rin nating tignan ang Zimbar. Kapag rito ako nakapwesto, magagawa ko kaagad makapagpadala ng mga hukbo sa Perdium para protektahan ang ating angkan, sabi ng ating bida. Kaya napatanong si Walter, ibig sabihin balak mong bumuo ng hukbo sa Digold. Tanong nitong si Walter, opo, hindi pwedeng umasa lamang ako sa mga mersenaryo, dahil may limitasyon kung sa kanila lang ako aasa, paliwanag ng ating bida. Napatingin na lamang ang ama ni Ghislaine sa kanya na may takot sa kanyang mga mata. Iyon ay dahil hindi basta bata ang gagawin ni Ghislaine. Una, dahil si Ghislaine ang tagapagmana ng kanyang ama, siya ang magiging pinuno ng kanilang angkan sa Perdium. Pangalawa, nais niyang makuha ang tatlong teritoryo ng Digold ang Fenris Region. Kung mapupunta iyon sa ating bida, siya ay magiging isang pinuno na rin ng isang teritoryo, kaya napakabigat ng responsibilidad ang pinapasok raw ng ating bida. Nag-aalala si Walter dahil alam niya na walang sapat na karanasan sa pamamahala ng isang malaking teritoryo ang ating bida, at bata pa lamang ito. Isa pa sa pag-aalala ni Walter, nakikita-kita niya na napakatindi ng ambas iyon ng kanyang anak, dahil alam niya na hindi lamang matatapos ang Digold ang gusto nitong makuha. Walang magawang pagtutol ang ama sa kanyang anak, dahil ang tatlong teritoryo na hinihingi ni Ghislaine ay malabong mapunta sa kanila kung hindi dahil sa kanyang anak. At talagang tama rin naman ang lahat ng mga plano ng ating bida, dahil kung magawa kaagad ni Ghislaine na makapagtayo ng kanyang hukbo, tiyak na mas lalakas ang Perdium, dahil may isa pang hukbo ang pwedeng tumulong sa Perdium bukod sa angkan ng Lodges. Isa sa problemang iniisip ng ama ng ating bida ay hindi madaling kumuha ng isang knight, lalo pat kagagaling lang sa pagkatalo ang angkan ng Digold, at wala silang sapat na pera para umupo ng isang knight. Kaya nagtataka si Walter kung paano ito gagawin ni Ghislaine, nasabi lang ng ating bida, na may mga paraan siya, at siya na raw ang bahala sa bagay na iyon. Nasabi na lamang nito sa kanyang sarili na talagang ibang-iba na ang kanyang anak, at sa bilis ng pagkalat ng kanyang pangalan at mga nakamit nito, nahihirapan na raw siya makasabay pa sa ating bida, kaya nasabi niya na oras na raw siguro na pagkatiwalaan niya ang kanyang anak. Sumangayon rin si Randolph sa lahat ng sinabi ni Ghislaine, na walang dapat problemayan sa ating bida. Iyon ay dahil napatunayan na niya na talagang may kakayahan si Ghislaine, at dahil humingi pa ng pahintulot si Ghislaine sa kanyang ama at sa mga leader ng kanilang angkan, isang pagpapakita raw iyon ng respeto sa kanyang autoridad, kaya hindi rin tumutol si Walter at pinayagan ang kanyang anak. At dahil ayaw ng ating bida ng mga seremonya na maraming tao, agad na nilang ginanap ang nakaugalian, kaya kinuha ng ama ng ating bida ang kanyang sandata, ipinatong sa ulo ng ating bida na nakaluhod ngayon, sabi nito, bilang pagkilala sa mga nagawa mong kagilahil-alas para sa ating angkan, ako, si Walter Perdium, sa pamamagitan ng kapangyarihang binigay sa akin ng emperador, binibigay ko ngayon sa iyo ang lupain ng Fenris at ang ikaw ang magiging baron ng lugar na iyon, maging tapat ka sa iyong tungkulin, protektahan ang mga tao at mga nangangailangan, at panatilihin ang batas at hastiya sa abot ng iyong makakaya at buong lakas na binigay sa iyo. At matapos ng formal na declaration na ang ating bida ay isa ng ganap na baron ng Fenris Region sa teritoryo ng Digold, binati ito ng mga vassal ni Walter at nagsilisan na rin sila ng silid na kanilang kinaroroonan. Nang makalabas ang ating bida,
agad itong sinalubong ng kanyang mga tauhan na punong-puno ng kagalakan, at unang-unang natuwa ay si Belinda, dahil ang kanyang young master ay isa ng baron o lord ng isang teritoryo, kaya proud ito dahil naging malaking tulong raw ang mga tinuro niya sa ating bida. Si Kaor naman ay agad na nagreklamo, anong sabi mo, salamat sa mga turo mo. Dahil pala sa'yo kaya naging ugaling kalye si Captain sabi ni Kaor kay Belinda, na agad namang nagalit si Belinda at gustong sakalin si Kaor. Nangingiti-ngiti na lamang si Ghislaine sa kanyang nakikita, ngiti na puno ng kagalakan sa kanyang puso at nasabi nito sa kanyang sarili, ganito lang pala, bakit ngayon ko lang napagtanto ang mga ito? Sabi ni Ghislaine, dahil noong una niyang buhay ginagawa niya ang lahat para mapansin siya ng mga tao at ting-alain siya ng kanyang angkan kaya lang mas lalong nagiging magulo ang lahat, pero ngayon ibang-iba na, kailangan lang niyang pahalagahan ang kanyang pamilya at lahat ng kagalakan ay babalik na sa kanya. Kaya sa tuwa ng ating bida sinabi nito na magdidiwang sila ngayong gabi at sagot niya ang lahat, kaya mas lalong naghiyawan ang kanyang mga tauhan, at patuloy sa pagsigaw na ang kanilang kapitan ay isa na ngayong baron. Mabuhay Baron Fenris, mabuhay Baron Ghislaine Fenris, iyon ang kanyang pangalan, pakinggan ninyo, dahil magiging tanyag ang pangalan na iyon sa buong nasa sakupan ng emperador, sigaw nitong mga tauhan nito, iyon ay dahil isa ng pinuno ng isang teritoryo ang ating bida. Sa kabilang banda naman sa angkan ng Desmond, sa teritoryo ni Count Harold Desmond, isang malakas na sigaw ang maririnig rito, ano? Natalo tayo. Sigaw ni Harold na agad na umakyat ang dugo nito sa kanyang ulo, at dahan-dahang babagsak, na parabang mawawalan pa ata ito ng malay. Hindi niya maintindihan paano sila natalo, gayong kilala ang kanilang hukbo na pinakamalakas sa buong norte. Tapos ang kalaban ay kaunti lang, at sila ay napakarami. Kaya paano raw sila natalo ng napakahenang per diem? Nakarating pa sa kanya ang balita patungkol sa trap na ginawa ng per diem, fire spell. Sino sa buong kaharian ng emperador ang may kakayahang gumamit ng ganong kalakas na apoy na kayang tupukan ng libo-libong sundalo ng isang pag-atake lang? Sigaw ni Harold na hindi talaga matanggap ng kanyang isipan ang lahat ng mga ulat na kanyang natanggap. Kahit anong sigaw ni Harold, wala sa kanyang mga sundalo ang makapagpaliwanag ng mga nangyari. Iyon ay dahil kahit ang mga sundalo niya na nakatakas sa mismong digmaan ay hindi rin maipaliwanag ang mga nangyari. Mga bobo! Napakarami ninyo at kaunti lang ang kalaban, halos maubos na kayong lahat tapos hindi ninyo man lang alam kung ano ang tumama sa inyo. Nasaan na ba si Victor? Sigaw nito, kaya lang kahit ang patungkol kay Victor ay hindi rin alam ng mga sundalo nito, walang nakakaalam na patay na ang pinakamalakas niyang tauhan. At isang napakalakas na ingay ang narinig sa lugar na ito, iyon ay dahil gamit ang kamao ni Harold hinato niya ang kanyang lamesa na agad nawasak. Nagwawala ito ngayon dahil kahit si Victor na kanyang maingat na pinalakas, ay hindi na matagpuan, na dalawa lang ang ibig sabihin, maaaring kinulong raw si Victor o ito'y patay na. Durog na durog ngayon itong si Harold, iyon ay dahil ang mga nawala sa kanyang mga sundalo ay hindi basta-basta, dahil ang mga iyon ay bihasa pagdating sa pagwasak ng kaharian, iyon ang kanyang tinatawag na Specialized Siege Unit, kaya lang ang mga iyon ay nawala ng lahat, kasabay ng kanyang pinakapanlaban at mukha ng kanilang kaharian na si Victor, na tingin niya ay patay na rin. Gulong-gulong ngayon si Harold kung paano sila natalo, dahil bago niya simulan ang digmaan, maingat niyang pinag-aralan ang lahat, at ayon sa kanyang natanggap na ulat mula sa mga nakaligtas na sundalo, tama ang bilang ng hukbo ng per diem. Walang ibang hukbo na dumagdag o tumulong, kahit ang bilang ng mga supply panglaban ay kalkulado ni Harold, at tama rin daw ayon sa kanyang mga tauhan, kaya nagtataka ito ng lubos kung paano sila natalo, kaya dito niya iniisip na posibleng may isang pangyayari na hindi niya nakita na siyang sum-iron ng lahat ng kanyang plano. Muli niyang tinignan ang report na kanyang natanggap, at dito ay nakita niya ang patungkol sa mga nakaitim na mandirigma na mula sa per diem, detalyado ang galaw ng mga nakaitim na mandirigma sa ulat na kanyang binasa, kaya na-imagine niya ang eksatong pangyayari sa mismong digmaan, dito niya naisip na ito ang dahilan kung bakit sila natalo. Pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na tsambo lang raw iyon ng mga nakaitim na mandirigma, kaya lang hindi mawala sa kanyang isipan ang mga trap na apoy. Paano raw nangyari iyon? Dahil ang alam niya dalawa lang ang Seven Circle Mage sa buong nasa sakupan ng emperador kanilang buong kontinente, kaya wala raw pwedeng may kakayanan na magpakawala ng ganong katinding apoy na kayang tupukan ng libo-libong mga sundalo ng sabay-sabay.
Wala nang maisip pang dahilan si Harold sa mga nangyari, dahil hindi saklaw ng kanyang isipan ang mga ginawa ng ating bida, kaya pinatawag na lamang niya ang kanyang mga vassal o mga tapat na mga kasama, at nagsabi na kailangan nilang paghandaan ang magiging galaw ng angkan ng Rayfall. Dahil alam niya na nabalitaan na rin ito ng teritoryo ni Amelia, kaya alam niyang kikilos kaagad ang mga ito para samantalahin ang sitwasyon. Ang teritoryo ni Desmond ang pinakamalakas sa norte, kaya lang dahil sa napakalakan bilang ng kanyang hukbo ang nawala, mahihirapan silang sabayan o labanan ang gagawin ng Rayfall. Isa pa sa inaalala ngayon ni Harold ay ang sasabihin ng Duke na si Delphine, dahil tiyak nitong hindi ito palalampasan ang balitang natalo si Harold dahil masisira ang kanyang pangalan. Ang kinakatakot pa nito ay ang mga nilalang na siyang biglang lumitaw na tumutulong ngayon kay Duke Delphine, dahil may plano ang mga ito na pabagsakin ang kaharian ng emperador. Kaya dahil sa kanyang kabiguan tiyak na maapektuhan ang plano ni Duke Delphine at siya ang mayayari na posibleng patayin raw siya nito. Kaya nag-iisip ito ngayon kung paano siya magpapaliwanag kay Duke Delphine, kung sasabihin ba niya na huwag pagkatiwalaan ang Rayfall dahil banta ang mga ito. Gulong-gulong ngayon si Harold, natatakot, nanginginig, at nasabi nito na kung kasama lang raw sana niya si Victor, tiyak may maiisip raw siya kaagad na paraan. Perpekto nga ang gustong gawin ng ating bida na kunin ang Fenris Region, dahil tulad ng sabi ni Harold maaaring gumalaw ang angkan ng Rayfall, kaya sakto ang plano ng ating bida na pumuwesto sa lugar na iyon para magawa nitong atakihin ang Rayfall sa likuran, at makapagpadala ng hukbo sa per diem para dumipensa. Ano kayang hakbang ang gagawin ni Harold para mabawi nito ang nasira niyang pangalan? Ano naman kaya ang gagawin ni Amelia para samantalahin ang katatapos lang na digmaan? At paano naman kaya bubuuin ng ating bida ang kanyang hukbo sa Fenris gayong wala pa siyang mga knight? Abangan!